For this second video, ituturo ko ang binary ionic compound. So, first of all, what are ionic compounds? These are a mixture of a metal. This is a bonding of a metal and a non-metal. So, kunwari, kuha tayo dito. Kuha tayo ng metal, si Mn. Sige, kunin natin si Mn. Tapos kuha tayo ng charge niya, positive 2. Ayan. Tapos kuha tayo ng non-metal. Kunin natin si fluorine, F. Tapos ang charge niya, negative 1. So, ito ay ionic compound. Now, from this, ang Mn at F ay an example of ionic compound if ipagsasama natin sila, if ibaband natin sila. And now, ibaband natin sila. This is where we are gonna, this is where I'm gonna tackle how to write. Okay? So, as I said, if binigay ni sir yung given na manganese at fluorine, kailangan nyo lang ilagay yung element symbol nila. Yan. Tapos yung charge nila. Okay? So, yan. Ibibigay ni sir yung charge nila. Kunwari, nakalagay dito. Ganyan. So, ang ganyan yung ibibigay na given ni sir. Ibig sabihin, yung charge ni Mn is positive 2. Okay? So, how are we gonna write this as an ionic compound? Gagawin lang natin crisscross method. Ilalagay natin si 2 sa baba, ilalagay natin si F sa baba ni Mn. So, magiging Mn1, F2. But, hindi na natin kailangang isulat si 1. Kasi 1 na nga lang siya. So, X siya. Magiging MnF2. Ayan siya. Another example, kuha tayo. Cobalt 2. Tapos, kuha tayo oxygen. Ano yung charge niya? Since nasa 6 group siya, ibig sabihin 6 lang yung electrons niya. Ilan ba yung electrons na kailangan natin? 8. So, may kulang siyang 2. So, ibig sabihin, negative 2 yung charge ni oxygen. So, oxygen is negative 2. Tapos si cobalt, nakita natin na may 2 siya. Ibig sabihin, ang dito niya, ang tawag dito, nakalimutan ka na. I-recall nyo na. Tawag dyan, basta yan, positive 2. Yan, kasi 2, positive 2 yung charge niya. Ganon ulit, crisscross method. Lilipat natin si positive 2 sa baba ni O. At ito naman, ibababa natin siya sa CO. Magiging CO2O2. But, since masisimplify pa tong dalawa dahil pareho silang divisible by 2, ibig sabihin, makakancel silang dalawa. Magiging COO. Ayan. Okay? Ganun lang yon. If binigay ni sir na given ay Ca3N2, tapos hinihingi niya kung anong elements present, syempre, kukunin nyo lang to. Sino ba si Ca? Sino ba si N? Sila yung elements na present. So, sino ba sila sa periodic table? Sino si Ca? Si calcium. So, elements present is calcium. And, sino si N? Si nitrogen. Now, how are we? Now, ayan siya. So, dito, di ba binigay ko na yung formula. Ngayon, ang hahanapin natin is yung name nito. Since we have calcium and nitrogen, ang rule ni sir is
isi-stay lang si cation, tapos si anion ay gagawin nating IDE yung dulo. So, si nitrogen magiging nitride. Ganyan ang naming. Okay? Okay, I'll give another example. Okay, what if we have this example? How are we gonna name this? First, if hinihingi ni Sir elements present, eto lang yan, si Cu tsaka si P, hahanapin nyo lang sa periodic table, yan si copper at si P, si phosphorus. So, ang sagot sa element present ay copper and phosphorus. Now, for naming, how are we gonna name this? First, i-reverse natin yung pag-criss-cross. So, magiging ililipat natin si 3 sa taas nito, tas ito sa taas nito. Since we know na kapag cation, positive yung charge niya, magiging Cu plus 3, tapos P negative 3. Ganyan siya. So, Cu plus 3, ano siya? Cu. Okay, wait, nagkamali pala ako. Let's just say na merong charge si Cu na 3. Okay, nagkamali lang ako ng sulat. Okay, sabihin na lang natin ano to. Cu2P3. Tapos ito laging... Ay, hindi. Ay, Okay, ulit. Kunwari, Cu3P2. Tapos i-ano natin, 'di ba? So, Cu positive 2, P positive 3. Ayan siya. So, si copper natin, meron siyang 1 saka 2. So, ibig sabihin, kailangan natin siyang lagyan ng parenthesis. Take note that maglalagay lang ng parenthesis kapag metal. Okay? Kasi wala ka namang maaano na non-metal. Okay? Okay. Copper 2. Tapos, si P3. So, phosphorus. Tapos, di ba sabi ni Sir, kailangan IDE yung dulo. So, phosphide. Ganyan lang siya. Okay? Okay. So, that is how we write and name binary ionic compounds. Okay.